Wala po talaga kami kinalaman sa Lucky Star. Ang inyo pong nakikita, bahagi ng investigasyon ng Senado tungkol sa kontrobersyal na Pogo Operation na ipinatitigil na nga ni Pangulong Marcos Jr. doon sa kanyang State of the Nation address last week, July 22, dahil nga po sa nagiging pugad ito ng kriminalidad like kidnapping, torture, at iba pa. Kasama na yung illegal na operasyon. Dahil nga po sa marami ang Pogo Operation illegal kaysa legal. At dahil dyan, marami na ho ang mga naimbestigahan at sumalang sa public hearing ng Committee on Women's, Children's and Family Relation and Gender Equality ni Senador Ontiveros. So, nagharap-harap po dyan ang maraming mga opisalis ng pamahalaan, dating opisyal ng PAGCOR. Ayan, nakikita nyo sa background si Andrea Domingo, dating chairman yan. Ito nagsasalita naman ay nadadawit ang pangalan, si Harry Roque, humarap na dyan, tsaka si AR, yung kayong mag-amo. So, dinideny ni Roque na siya abogado. Pero sa record, nandun ang pangalan ng mga Roque, yung mag-asawang Roque, dyan ho sa mga incorporator ng mga business dyan sa Central Luzon. Ako, ayaw ko sinong papaniwalaan. Pero bago yan, or pagkatapos po niyang isong yan, bago natin yan balikan mamaya, ang bagong balita rito, yung petisyon para ho pakansila, walang visa, patalsikin, pagpapatalsik sa mayor na si Alice Goo ng Banban Tarlac ay naipile na po ng Solicitor General sa Regional Trial Court ng Manila. Pinapatalsik na po ng abogado ng gobyerno si Mayor Goo as mayor ng Banban Tarlac dahil hindi siya lehitimong Pilipino, Chinese national, base sa record na nadiscover ng NBI at ng Philippine Statistics Authority. Yan po yung update dyan. Ngayon nawawala pa rin, hindi pa rin umaattend ng hearing na meron na nga pong warrant of arrest, pinapahuli na siya. Okay? Yan po yung isang issue dyan. Pinapahuli na yung mayor ng Banban Tarlac. Pero nawawala. Kaya ayun na nga. Ang bagong problema niya, pinatatalsik na siya bilang alkalde ng naturang bayan. Tapos na po ba yung statement niya? Sunod pa rin sa ating mga balita. Naku, eto na. Ito bang Duterte, yung napansin ko, yung mga Duterte senador o kilalang malapit sa mga Duterte. Hindi umaattend, hindi nagpa-participate sa hearing. Si Robin Padilla nagpakita lang pero alang ginawa eh. Yung ibang mga senador hindi na talaga nagpakita. Ayan o. So ayan o, yan yung mga nangyayari. Wala pong nag-recruit sa inyo para ayan o. maging So nakikita naman ho yung hearing. Ongoing po yung hearing na yan. Habang ginagawa natin itong topic na ito. At nagpapatunay lang po na talagang mahaba pang investigasyon. Pero ang maganda rito, sana talaga maipatigil na. Si Harry Roque, panayan denial, wala daw siyang alam dyan, hindi sa abogado, pero sa mga dokumento, hindi naman ho siya nag-deny kasi nasa dokumento. Kaya't marami ho talagang dapat panliwanagin dito. Si Mr. De La Cruz na isa po pati sa itong bahay, at kung ano-ano mga nadadawit, medyo napansin kung maingay si Roque sa social media at sa mga interview, nag-iba yung boses niya sa Senado. At minsan nag-try siyang magtaas ng boses na parang walang respeto sa Senado at sa Senador, binaras siya ni Senador Gatchalian. Aba, igalang mo ang chairman. Kung hindi, baka makontempt ka rito. Parang gano'n, pinapaalala niya, under oath siya at saka respeto niya ang chairman ng Committee, si Ontiveros. Hindi pwedeng taasan ng boses. At hindi pwedeng walang respeto sa chairman. Gusto niya maging senador, di ba? Tumakbo yung senador yan. Pero mukhang nakalimutan niya na ang chairman makapangyarihan sa komite, sa Senado, at ang chairman dapat kinikilala o nire-respeto ng isang resource person. Ayan, no? Kaya ho, sinagot ni, hindi nakatiis si tawag dito, Gatchalian, para ho siya ay paalalahanang huwag niyang ibaliwala at dapat respeto niya ang Senado at ang komite chairman. Ayan. So ito, pumatuloy. Sino naman ito? Mayroon, Chowa. Dami kasi mga pangalan na babanggit. Naku, talaga naman itong Pogo Operation ito. Hindi natin malaman kung sino ang totoong Pilipino at fake na Pilipino. Sa dami ng kabit-kabit na maiksing apelyido na under investigation. Pero makakaroon na nga po ng closure ito sa lalong madaling panahon dahil nga po sa ang order ng Pangulo ay stop o ban ang operation. Pero niliwanag kanina ng PAGCOR chairman at CEO na stop, gagawin na talaga nila ang pagtigil. Ang problema lang, ayun daw may mga kasalukuyan pang mga, hindi ko alam ba't yan ang katuwiran niya. Yun daw may mga kontrata pa na na-renew before,
At saka may kontrata sino pa po, yan, mukhang tatapusin pa. Pero ang order ng Pangulo dun sa State of the Nation address ban immediately, ban today. Tapos ang sabi niya, hanggang katapusan ng taon 2023, dapat matigil na. So, ilang buwan na lang ito, 6 months or 5 months lang natitira sa pagkakataon ng PAGCOR na tuluyang ipasara. Pero ang isa kong na-discover dito, nakakaiba, mukhang talagang marami hong mawawala ng hanap buhay na nakikinabang ng hindi sweldo lang dito sa operation ng Pogo. Mukhang sa lawak na ito, maraming nakikinabang under the table. Maraming nakikinabang na hindi nare-record ng ating gobyerno. Hindi lang mawawala ng income dito yung mga empleyadong nagtatrabaho ng legal kapag ipinasara. Pati yung mga nakinabang dito, mga maaaring local executive o national official ng gobyerno, ay mawawala na rin ang kita pag ipinasara. Pero panahon na ho para talaga ipakita at ipasara ang operasyon ng Pogo kapag kaganyan ang sitwasyon. Okay? Yan o, Panginoon yan, si Senador Rontiveros po ito nagtatanong dito sa mga nabanggit na mga pangalang posibleng may kinalaman. Pero kanya-kanyang linis. Walang aamin talaga. Kanya-kanyang linis ang mga resource person sa kanilang maaaring pananagutan. Sa bagay, walang aamin. In aid of legislation lang ito. Hindi naman korte ito eh. Okay? So talagang lumalabas dito na may kanya-kanyang katwiran para mailigtas ang kanilang sarili. Dito sa napaka-controversial na sugal. Pati nga si Andrea Domingo, dating chairman ng PAGCOR, sabi niya hindi naman kami lahat na nagbigay ng permit niyan. May mga ibang ahensya ng pamahalaan nag-issue ng permit. Naku, nagpalusot ng gano'n. Hindi daw lahat ang PAGCOR ang may kinalaman dito. Legal o illegal. Marami raw nag-issue ng permit na illegal. Wow, ganon. Ay bakit ngayon nung panahon ninyo ni Duterte na kayo naghahawak niyan, walang investigasyon? Eh pala alam nyo merong illegal. Ngayong pinatitigil at ngayong nag-ingay ang Marcos administration, ngayon mo sinasabing mayroong palang nag-i-issue ng ibang permit. Nako talaga naman, Yan ang justification kung bakit ko sinasabi na posibleng may kumikita under the table. Dahil alam pala nilang illegal nung araw yung iba eh. Pinabayaan, hindi pinatigil. Di ba? Ayan So, ayan tingnan natin, ito pa yung pagpapatuloy pa rin ng tanong ni Senador Rontiveros. Sino ba tinatanong niya? Ito naman, si Mr. Edwin Ang. Chowa Ang. Ang dami binabanggit ang mga pangalan hong nasasangkot dito. Ayan Anyway, so, marami hong mga taong nababanggit dito. Bahagi lang po ito ng ating pagsubaybay dahil ang purpose nito, hindi naman wala naman personalan dito sa ating topic, sa ating mga vlog, especially sa Mike Abby Opinions at saka itong MA Pinoy TV. Dahil ito'y volunteer lang natin ginagawa, tingnan natin kung anong mga nangyayari sa kaganapan sa ating Senado na nagtatrabaho in aid of legislation. By the way, 3 committee pala ito. Committee on Women, Children's, Family Relations, and Gender Equality. Okay? At saka Committee on Migrant Workers, at saka Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dito si Alice Guo. Ayan, si Senador Gatchalian naman. Kahit na pakinggan na. Sige nga, pakinggan natin kung mapipick up natin yung kanyang sinasabi. Sariling OSAA, nakikipag-coordinate sa NBI, sa PNP, at alam ng buong Pilipinas na mayroong arrest order siya na linabas ng Senado pero hindi pa rin siya nagpapakita dito. May I suggest that the committee recommends to the Senate as a body to file a case against her violating Article 150 of the Revised Penal Code. And the Article 150 is disobedience to summons issued by Congress, its committee or subcommittees, by constitutional commissions, its committee and subcommittees. Para gawin na natin formal ito, and I strongly suggest this part of the recommendations of the committee na mag-file na po ang Senado as an institution laban po kay Guo Huaping, aka Alice Guo, at doon pa sa Mayor Guo, yari na. Hindi dumadalo dito sa ating committee. Pinakakasuhan na, hindi dumadalo. Ayan na, hindi lang arresting, hindi lang pag-aresto. Kasuhan na. Magkaroon na ng court case. Maraming salamat para doon, Sen. Sherwin. The chair joins with you.
in that course of action. And we will invite our colleagues as well to do so. On the side na lang po, Attorney. Salamat. Please proceed, Senator. Ayan o. Thank you, Madam Chairman. Maliwanag na. Madam Chairman, take advantage ko na ho yung presensya ni Ms. Nancy Gamo. Alam ko marami na hong Okay. sa kanya. So maliwanag po ang sinasabi at recommendation ni Gatchalian. Kasuhan na si Alice Goo at iba pa. Ang Senado magpapail ng kaso. Dahil sa hindi nga po na-aresto, hindi nagsumisipot, wala nang coordination sa komite, kaya't para niya magkaroon ng closure ito, ng aksyon, ay hindi lang ho pag-aresto na ang utos. Pinakakasuhan na. At gagawin daw po ng Senado, kakasuhan na ang lahat siguro na hindi dumarating sa mga public hearing, especially si Mayor Goo. Ayun na po, ng Banbantarlac. Okay, so ayan po ang mga development. Marami at mahaba pang usapin itong mukhang matagal pang investigasyon ito sa mga susunod na araw. Pero mahalaga, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng pag-asa, matitigil at mawawala, hopefully, ang mga krimen na dulot ng illegal na sugal tulad ng Pogo.